Plano nang ibalik sa bangko ng ilang operator ang kanilang bagong biling modern jeep. Hindi na raw nila ito kayang bayaran dahil kakumpetensya nila ang libreng sakay ng LGU. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakatenga lang sa garahe sa Novaliches ang bago at modernong minibus ng Exodus Transport Cooperative. Novaliches Monumento ang ruta ng sasakyan. Pero halos wala raw sumasakay sa kanila. Ang mga pasahero kasi, mas tinatangkilik ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Minsan nakasakay na sa amin yung pasahero eh. Tapos pag nandun po yung libreng sakay, bumababa po yung pasahero. Napakasakit po sa amin noon. Para kaming ninanakawan sa sarili naming tahanan. Ang isang leader ng kooperatiba sa Quezon City na aming nakausap, hindi na talaga kinaya ang bayarin sa bangko na 1 milyong piso kada buwan. Plano na nilang ibalik ang 30 unit ng modern bus. Kumikita pero hindi naman siya sapat sa pambayad saka sa maintenance sa diesel. Kinausap ko yung land bank para isoli na sa kanila. Dahil kung patuloy na malulugi, hindi namin kakayanin. Dahil malaking kompetensya ang libreng sakay, sana raw tanggalin o kahit bawasan man lang ang mga bus ng libreng sakay. Kung mawawala naman ho sana yung Quezon City LGU na bus o mababawasan, baka sakali na kahit papano madagdagan yung kita ng mga modern namin, makasapat kami kahit makabayad lang. Pero mukhang malabo pang mangyari yan dahil ang Quezon City LGU nagdagdag pa ng mga bus. Kung noong 2020, 9 na bus lang ang nakalaan para libreng isakay ang healthcare workers at frontliners sa kasagsagan ng pandemya. Ngayon, 9 na po na ang tumatakbo sa 9 na ruta. Alinsunod yan sa ordinansa noong 2023 na naglalaan ng 350 million pesos na pondo kada taon para sa libreng sakay. There is demand, there is legal basis. The Quezon City government is required by the Quezon City Council, the representatives of the people of Quezon City, to continue with this service. And we have to so comply. Sa ilalim ng libreng sakay, mga pribadong bus ang ginagamit. Kaya tanong ng mga transport cooperative, bakit hindi na lang sila ang kinontrata? Sagot ng QCLGU. The procurement law prohibits us precisely from doing that, na meron tayong uunahin, meron tayong ipaprioritize. It is truly competitive. Ayon naman si LTFRB, hindi nito kontrolado ang pagbibigay ng mga LGU na libreng sakay, pero susubukan daw nilang magkaroon ng dialogo. Ang pwede lang din daw nilang gawin ay tumulong sa pagbabalangkas ng mga ruta. Sa kabila ng mga problema at balakid, desidido pa rin ang Department of Transportation na ipatupad ang PUV Modernization Program kung saan ang mga pulisiya ay patas at kapaki-pakinabang para sa mga transport operator at mga commuter. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.